Oplan biyaheng ayos at New Year Exodus ating tatalakayin kasama si Philippine Coast Guard Lieutenant Junior Grade Jerich John Ibanez, Assistant Spokesperson ng Coast Guard Public Affairs. Lieutenant Ibanez, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Ma'am Nina, magandang hapon po. Thank you so much for having me. Sir, una po sa lahat, kumusta po ang inyong assistance sa ating mga pantalan at paliparan nitong nagtapos na Kapaskuhan? At ano naman po ang pagbabantay na inyong pinaghahandaan ngayong papalapit naman ang bisperas ng bagong taon? So far, maayos naman po yung ating naging Pasko. Expected na natin na may influx talaga ng outbound at inbound na mga travelers. Ganon din po mangyayari. Kung gaano karami yung umalis po, yun din na-expect po natin. May surge po ng mga passengers after the New Year. So advice po namin talaga na planuhin nila mabuti ang kanilang biyahe para maiwasan lang po yung sobrang habang pila. Although expected na po talaga during the season. Sir, sa buong bansa, ilang mga roro, motorbangka at mga barko ang inyong na-inspeksyon as of today? At ano po ba yung mga kadalasang incident ang nagiging dahilan ng pag-antala ng mga biyahe ng mga ito? Thank you so much, Ma'am Weng. As of the last update po natin sa Oplan Biyaheng Ayos Pasko po natin, naka-expect po tayo ng 347 vessels and 119 motorbangkas. Ina-expect po natin yan kasi 15 Coast Guard districts ang ating nakaantabay at ready po 24/7 para sa ating mga passengers. Sa ngayon po ba, sir, ay nararamdaman na ang pagdagsa ng maraming pasahero sa mga pantalan? Ilan po yung estimated outbound at inbound passengers ang inyong inaasahan hanggang sa bisperas ng bagong taon? Yes po, Ma'am Nina. Expected na nga po na magkakaroon tayo ng increase. As of the latest update natin, yung outbound monitored passengers natin is 45,000 and yung inbound is 44,000. However, nag-fluctuate siya sa oras. Yesterday, we actually managed to get a outbound monitoring of 74,000 and inbound of 57,000. So it varies, pero ganyan po yung mga numbers na tinitignan natin, estimate natin. Pwede pong tumaas, pwede pong bumaba. Hopefully naman po walang delay, pero yung usual cause ng delay that we're monitoring really is the weather. So, sir, ngayon po ay itong Christmas at saka New Year ay parehong galing sa long weekend. So, ano po yung diferensya nito ngayong taon at saka last year na mas marami po bang mag-uuwian ngayon or mas maagang umuwi? Kasi yung iba ngayon pa lang pauwi na, bukas, tapos kasi Monday yung New Year, di ba? So, ano po bang diferensya ngayon, sir? Actually, napansin po namin, the other day, nung 23 inspection sa North Harbor with Secretary Tugade and of course the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Agavan. During that time, maayos po at mabilis po namin napasakay lahat ng mga pasahero. Pero may mga times din na dagsaan po sila kaya nagkakaroon ng pila. Mabuti po kung mas maaga nakabiyahe yung ating mga passengers para maiwasan yung sobrang habang pila. Pero ina-expect natin, anything can happen. May chance na magkasabay-sabay po lahat, especially if there might be a delay of the travel. Kaya andyan po talaga kami together with the Philippine Ports Authority and of course the stakeholders na tulong-tulong po talaga para maayos ang biyahe ng ating mga pasahero. So sir, speaking of tulong, ano po yung assistance ng Philippine Coast Guard ngayon sa mga pasaherong nagrereklamo sa haba ng pila sa di umano'y kakulangan ng mga sasakyan sa Port of Batangas? Well, I actually got on top with one of the personnel sa Batangas Port. Hindi naman po talaga maiwasan kasi if there's a slight delay, again, maybe because of the weather, not necessarily bad weather or may signal number, pero pag malakas po yung alon, expected na po babagal yung kanilang travel time. So with that delay sa Coast Guard naman, andyan po ang ating medical teams at ang Passenger Assistance Center together with the Philippine Coast Guard Auxiliary na for the purpose na makatulong makacheck sa ating mga passengers, mabigyan po sila ng advice kasi meron din po talaga mga on the spot pumunta sa ating mga pantalan, nag-expect na makakasakay sila agad, meaning hindi po na plano na mabuti. So andun po tayo para magbigay advice, tutulong with the PPA and other stakeholders po. Again, combined efforts po talaga para makatulong sa lahat. Okay. Pareho pa din po ba ang dami ng PCG personnel deployment ang nakatutok ngayong papalapit na ang bagong taon? At hanggang kailan po naka-heightened alert ang PCG ngayong holiday season?
Actually, ma'am, na-increase po natin because of the instructions of our Commandant, Coast Guard Admiral Gavan, na full half complement po, meaning around, estimate natin nationwide sa more or less 15,000 PCG personnel po tayo, not including the Philippine Coast Guard Auxiliary who's also assisting us during this holiday seasons. And naka-heightened alert po tayo until January 3. Okay. Sir, sa ibang usapin naman, ano na po ang update sa retrieval operation ng isang biktimang nahulog at nalunod sa Tuguegarao? At maging yung mga 8 pasaherong inyong na-rescue sa Occidental Mindoro, ano na po ang mga update dito? Well, unahin ko po yung sa Tuguegarao, Ma'am Weng. As of the latest update po natin, na-discover na po yung katawan and na-identify na po kasi kasama rin po yung father during the retrieval. It's really unfortunate. The day actually where they found the body was on December 25 sa Pasko mismo. Ayos naman po yung ating search and rescue efforts. Marami po nagtulungan and because of all of the efforts, nahanap nga po talaga. Now, on to your second question for the 8 passengers po na may 4 na Pilipino at 4 na South Koreans. Nagkaroon lang po sila ng engine trouble. Buti na lang yung boat captain ay nakipag-ugnay agad sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard Station at na-rescue sila na wala naman problema. Alright. Tungkol naman po sa settlement ng Chinese shipping company sa nasirang bangka mula sa isang alisyon dyan po sa Occidental Mindoro, kamakailan. Ano po ang update natin dito? Yes po. Ma'am Nina, yung latest update natin, this is with regards to the fishing bangka Ruel J. MV Chaihang 8 po. Nag-reach po sila ng amicable settlement wherein the owner of the boat has accepted full settlement for all of the loss and damage. Abot rin po yan sa efforts ng commandant po natin at mga other agencies na dedication natin na wala pong mga lalagpas na ganyang mga issues. Matutulungan po natin at of course, kailangan talaga mag-settle. Sir, base po sa inyong monitoring, meron po bang paparating na bagyo? Alam ko sa Pag-asa po ito, pero sa inyo po, base po sa inyong monitoring lang, may inaasahan po ba na sama ng panahon na inyong kailangan paghandaan at yung mga magkakaroon po ba tayo ng contingency kung sakaling may ganong insidente o pangyayari na biglang babagyo, sasama ang panahon, lalakas ang alon? Well, yes, ma'am. Thank you. Buti nga na-mention niyo po yan. As of now, wala po tayong minomonitor na bad weather. However, we always want to remind our passengers to be vigilant. Kahit na maayos po yung ating biyahe, kung pwede kahit isa sa kasama natin sa biyahe, gising sana para ma-monitor lang. Again, the weather is, hindi natin na-foresee lagi. Minsan nagbabago, ever-changing sa. The reason na dapat laging may vigilant at awake ay para kung may emergency at kailangan lahat po gumalaw at may instruction si kapitan ng barko, ma-follow po natin agad. Again, nakatuto po ang Philippine Coast Guard natin is 24/7 sa ating weather forecasts. But in any cases of emergency, tulong-tulong po tayo para maayos po ang ating biyahe. So, huli na lang sir, mensahe niyo po sa lahat ng mga bibiyahe ngayong papalapit na besperas ng bagong taon. Thank you very much, ma'am. So ang mensahe lang po from behalf of the Philippine Coast Guard po, the Commandant of the Philippine Coast Guard Admiral Gavan, na wini-wish po natin na maayos po ang ating magiging, of course, naging maayos naman ang ating Pasko, ang ating bagong taon, maayos na makabiyahe, especially ang outbound and inbound passengers. We just wish that you have the best vacation that you can and lahat po safe po makarating sa kanilang mga destination. From your Philippine Coast Guard, Merry Christmas and a Happy New Year to all. Maraming salamat po sa inyong oras at Happy New Year po, PCG Public Affairs Assistant Spokesperson, Lieutenant Junior Grade Jerich John Ibanez.